my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Holy, you're holy, you are so holy, 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 you are so holy. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, worthy, worthy,
my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Buhat ng makilala ka, ang buhay ko'y laging masaya. Labas kayo sa inyong mga buhay! Lalo na maranasan ka, biyaya mo'y sobra-sobra. Ayaw ko nang mawalay pa, sa piling mo aking Ama. Pagkat sa'yo nagmumula, kapayapaan at pagpapala. Bless na bless ang ngalan ni Jesus, buhay ko'y binago niyang lubos. Bless na bless ang ngalan ni Jesus, purihin ka, O Diyos. Buhat ng makilala ka, ang buhay ko'y laging masaya't masigla. Lalo na maranasan ka, biyaya mo'y sobra-sobra. Ayaw ko nang mawalay pa, sa piling mo aking Ama. Pagkat sa'yo nagmumula, kapayapaan at pagpapala. Bless na bless ang ngalan ni Jesus, buhay ko'y binago niyang lubos. Bless na bless ang ngalan ni Jesus, purihin ka, O Diyos. Bless na bless ang ngalan ni Jesus, buhay ko'y binago niyang lubos. Bless na bless ang ngalan ni Jesus, purihin ka, O Diyos. Bless na bless ang ngalan ni Jesus, sa DLS binago niyang lubos. Bless na bless ang ngalan ni Jesus, purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Bless na bless! Hello, bless mga ang ngalan ni Jesus. ka-amaners! Halina po kayo! Maupo! Makinig! At matuto tayo sa mga kwentong binago ng Panginoong Heso Kristo! Bless na bless ang Hallelujah! ngalan ni Jesus. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Bless na bless! Name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Magandang araw sa inyong dalawa. Magandang hapon po, Pastor Dong. Oo. Magandang hapon po. Brother Beans. Oo, talaga May naman. bago tayong recruit, Pastor. Oo nga, oo nga. May bago tayong akay.
Talaga naman. Praise God. Kung noon napag-usapan natin greatest need, Mm. oo, may akay na tayo. Yun yung need. Oo, salamat sa Diyos. At talaga naman, ito ay ating pong pag-uusapan, no? Opo. Ano ba atong message ngayon? Ang message na yun ay see God clearly. Oh, Wow. Seeing God clearly. Oh, seeing the will of God clearly. Wow. Praise God. Oo, seeing the will Paano of nga God ba talaga, clearly. Pastor? No? Oo, kaya nga makita natin, no, sa Diyos talaga. Para makita natin to sa perspective ng Panginoon. Alam niyo po, mga kaabangers, ang Diyos talaga, ang pagka-design ng Diyos sa atin ay hindi po tayo basura. Oo, hindi tayo basura, kundi dinesign tayo to represent God in the world. To represent God in the world para i-express talaga, maging representative tayo ng kanyang kaluwalhatian. Maging representative tayo ng kanyang kaluwalhatian. At sabi niya sa Genesis 1:31, nang nakita niya, God saw everything He had made, and indeed it was very good. Nung makita niya ang tao, sabi niya, it was very good. Wow. Alam mo, nung nilalang niya ang lahat ng bagay, ang tawag niya, it was good. Mm. Good, 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 good. Mm. Pero nung ang tao ay nilalang niya na, nung pagkatapos niya pagkalalang, nakita niya ang tao na it was very good. Wow. Wow. Kaya nilalang kang hindi ka basura. Mhm. Ikaw ay nilalang na very good. Wow. Oo. Wonderfully. Wonderfully. Wow. Oo. Made. Ikaw ay very good. Ito ang pagtingin ng Diyos sa iyo. Amen. Yan. Very good, very good. Ano, very good, very good. Oo. Talaga naman, pag sinabing very good, ikaw ay nilalang niya na kung saan ay napaka-unique. Nilalang ka, kaabangers, na napaka-unique. Ang taas ng pagkabigay sa iyo ng Panginoon ng kakayanan. Amen. Bigay sa iyo ng Panginoon ng Espiritu. Wow. Na ang sabi niya, let us make a man in our image. Oh, Father God, let's pray. Lord God, in the name of Jesus, kami po ay nagpapakumbaba, lumalapit sa iyo. Patuloy naming inahabilin, pinagkakatiwala ang sandaling ito, na pagpalain mo ang bawat isa sa amin at maging mga manunood. Amen. Pagpalain mo kaming lahat, Panginoon, at gawin mo kaming karapat-dapat. At turuan, Panginoon, na matutunan ang iyong kalooban. Yes, Lord. Turuan, Panginoon, na maunawaan ang iyong kalooban at malaman ang iyong kalooban nang sa gayon ay makalakad kami na hindi kinapos ng iyong grasya. Amen. Bagkus makalakad kami na makapagpapatuwa ng puso mo Mm. at maraming buhay ang mailalapit kay Kristo. Amen. Lord God, salamat po Yes, Lord. sa napakataas na pribilehiyo Amen. ang iyong kami ay gamitin. Amen. Maging instrumento mo ng iyong mga salita. Praise Wow, God. salamat Lord. Purihin ka at luwalhatiin. In Jesus' name. Amen. Amen. At Amen. Amen. Pastor, Aha. dahil may bago tayong kasama ngayon, O, yun nga. ipapakilala ko muna, Pastor. Oo, hindi to basura. Napaka-valuable O, yun. na basura nito, Oo. Pastor. Ito'y hindi, ito'y taong wala, may kwento. Amen. At may kwenta. Actually, okay. So, nais naming i-welcome sa ating platform, sa Daily Life Sharing. Ano po? Siya po ang tumatayo po ngayong overseer or leader ng ating Young Adult Ministry. Ano po? Let us all welcome Brother Vince Santos. Brother Yan. Vince. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kaabangers dyan. Ako po si John Vincent Santos, ang isa sa mga tumatayo na leader ng ating Young Adult Ministry dito sa The Hub of Christ, Parañaque. Yun. Magandang hapon po, Grabe. Pastor. Magandang Pastor. hapon. din. Anong masasabi mo, Brother Vince, sa ating title, sa ating Oo. topic sa hapong ito? Grabe, no? Seeing God clearly. Seeing the will of Paano God nga ba clearly. talaga, no?
Meron nga po actually noon, may nagtatanong sa akin, paano mo masasabi na ikaw ay sinasamahan ng Panginoon kung meron kang mga nakikita na andyan yung kay pamilya mo minasakir o kaya naman yung merong mga masasama sa paligid. Paano mo masasabi na nasasamahan ka pa rin ng Panginoon? Parang yung pastor, yung napanood ko kagabi, documentary siya, no? Pastor na siya ngayon. Pero dati siyang miyembro ng isang religion na wala silang ginagawa kundi imasakir ang mga Christian sa Africa. Hindi, sabi niya sa kanyang testimony, hindi ko na mabilang kung ilan yung nagdaan sa mga kamay ko. Hanggang sa dumating yung point na na-convict siya, nakinig siya. Actually, manggugulo sila sa isang crusade. Christian crusade. Pero na-convict siya. Parang ang nangyari sa kanya, pastor, parang si Nebuchadnezzar. Nagtago siya sa gubat nung na-convict siya. Hanggang sa nadatnan siya na halos butot balat na siya. At ang nagligtas sa kanya, tingnan niyo po, dito siya napaiyak sabi niya, marami akong pinatay na Kristiyano. Pero ang nagligtas sa akin ay mga Christians. Hanggang ngayon po siya ay pastor na. No? So, seeing God clearly. No? Sa inyo bang buhay, Brad, no, bilang young adult, ano ba yung mga tanong mo nyo? No? Paano ba natin masasabi na nakikita natin ang Panginoon? Nako. Pag ganyan ang tanong, may... Kapag taliwas yung nakikita mo sa paligid mo, sa pamilya mo. Wow. Siguro, ang isa sa dapat i-paraphrase natin yung tanong. Parang ganito yan para mas lalo pang maging maliwanag. Amen, Pastor. I-paraphrase natin. Kung ang Diyos ay buhay. Amen. Yan, ganyan. Di ba? Diba? Oo. Correct. Kung ang Diyos ay makapangyarihan. May preposition. Ano? Oo. Kailangan i-paraphrase natin. Ganyan ang tao talaga. Oo. Kung ang Diyos ay mapagmahal. Opo. Kung ang Diyos ay talagang may likha ng langit at lupa at walang imposible sa Kanya. Walang mahirap sa Kanya. Walang mahirap sa Kanya. Kung ang Diyos ay makapangyarihan, bakit ang daming mga makasalanan at ang gulo-gulo ng paligid? Yan nga, Pastor. Ang sama-sama ng panahon. Bakit? Kung Diyos siya. Kung Diyos siya, bakit wala siyang ginawa sa mga mahihirap? Amen. Yun din. Kung Diyos siya, alam namang niyang magkakasala si Eva at Adan, bakit hindi niya pinigilan? Tsaka kung Diyos siya, bakit pinahayaan niya yung mga mag-asawa naghihiwalay? Oo, naghihiwalay. Hirap. Okay, so, ang hirap niyong magtanong. Sa bagay, may sagot pa rin ako. Yan. Oo, kapag sinagot kong di ko alam, sagot pa rin yun. Yun. Kaya wag kang mag-alala, alam ko lahat. Kasi kahit sagutin kitang di ko alam, sagot ko pa rin. Sagot pa rin yun. Di ba? Pero alam niyo po, ayon sa aking payak na sagot, simpleng sagot. Unang-una, kahit ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, Amen. Ang Diyos ay nalilimitahan sa pamamagitan ng ating choices. Wow. So, ibig sabihin pala, Pastor, especially sa buhay ng mga young adult, no? Na nagbe-venture, bago pa lang ano bang tawag dyan? Nag-i-establish ng profession, diba? Ng career. Yung free will natin. Kasi the greatest gift that God gave to man is our free will. Our free choice. Bakit? Sabi niya, let them rule. Binigay yan sa tao. Ang lahat ng kapahamalaan. At ang katunayan nga, bago niya nga sinabing let them rule, sinabi niya munang let us make a man according to our image. Inilagay sa Genesis 1:27 to 28. Nilagay nga katunayan niya sa ating sarili ang spirit niya Amen. At sabi niya, kasunod niyang nilagay is, let them, hindi sinabing, let us. Let them, yung free choice na yon, yung full blanket na pagkabigay ng Diyos sa tao, na mamili siya, makapamili siya.
at inilagay, 'di ba, bago nilalang niya ang lahat ng bagay. Nilalang niya ang lahat ng bago nilalang niya ang tao, nilalang niya muna ang lahat ng bagay at ang sabi ng Diyos sa tao, ikaw ang mamamahala niyan. Ikaw ang tao, mamahala ka niyan. Tend the earth. Tend the earth. Nasa iyo ang lahat ng full blanket ng management. Alagaan. That's why if you mismanage it, you miss the money. If you mismanage it, you miss the money. At kaya nandoon sa Garden of Eden, inilagay talaga ang puno na yon ng kaalaman ng mabuti at masama para ma-exercise ng mabuti ng tao ang free will niya na hindi siya hinahawakan sa ilong. Grabe. Oh, 'di ba? Para hindi kahawakan sa ilong. Mhm. At talaga ang tao nilagyan ng kalayaan na makapamili. Kaya kahit ang Diyos ay makapangyarihan, siya ay nalilimitahan sa pamamagitan ng ating free choice. Pangalawa, kahit ang Diyos ay makapangyarihan, siya ay nalilimitahan dahil siya ay gumagalaw lang within the boundary of His Word. Pag lumabas ka sa kanyang salita at kapag siya ay binayolate niya ang kanyang salita, sinungaling na siya nun. At hindi niya gagawin yun, Pastor. At hindi niya gagawing magsinungaling. Mm. At ang sinabi niya, gagawin niya. Pag hindi niya ginawa, sinungaling na siya. Mhm. Pangatlo, kahit ang Diyos ay makapangyarihan, siya ay nalilimitahan pag gumalaw tayo outside the Christ-like character. Hiwalay kay Kristo. Kasi si Kristo lang ang ultimate representation ng kanyang holiness, ng kanyang righteousness, ng kanyang redemption, kaligtasan natin, ng kanyang righteousness, ng kanyang holiness, ng kanyang ikaliligtas natin. Nasa 1 Corinthians 1 yan, verse 30 to 31. Siya ang ating holiness, siya ang ating righteousness, kaya ang Diyos hindi gumagalaw outside Christ-like. So anything without Christ, we will all die from sin. Talagang ang wages of sin ay, Death. no? Kaya kabayaran ay kasalanan, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, at ang pantapat ng kamatayan ay kamatayan din. Kaya namatay siya. Para mabuhay ka. Wala gana, wala. Para mabuhay ako. O, nasaan yung mga tanong ngayon nga, kung ang Diyos makapangyarihan, bakit hindi niya maligtas ang buong daigdig? Kasi simple lang, ayaw mong maniwala. Kung bakit hindi niya makita. Bakit di nyo makita? Ba't di natin makita? Dahil the sin blinded us. Nakakabulag ang kasalanan, mga kaabangers. Pastor, paano naman kung nakapagsisi ka na at nangyayari na sa iyo yung consequences na yan? Okay. Mapalad ang tao na sa gitna ng katapatan, di ba? Sa 1 Peter yan eh. Mhm. Yung mga taong tapat pa rin sa gitna ng mga pangyayari ng pagtitiis. Ito yung mga pagtitiis na may kabanalan eh. Mapalad yung taong nagtitiis dahil sa katuwiran ng Diyos. Wow. Di ba? O, dahil sa paggawa ng righteousness. Mhm. Paano? Di ba mapalad? Di ba gagantimpalaan? Di ba bibigyan siya ng lakas? Sabi ng 1 Corinthians 10:13 din. Upang mapagtagumpayan niya yun. Kaya masagana ang kalakasan. Masagana ang kanyang habag. Masagana ang kanyang grasya. At in times of weakness, siya ang ating strength. Sabi nga, Pastor, no po, sa 1 Corinthians, so unang Korinto, Gs, yan, yung sinasabi niyo po. Unang Korinto, Gs 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Oh, yan, Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong kakayanan. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Yun pagkalalang lang sa atin na Grabe. sabi niya, it was very good.
doon pa lang ang taas na ng value mo. Amen. Pero sino ang nagbagsak ng value mo? Ikaw mismo sa sarili mo. Yung O choice. kaya ng tao. hindi problema ang kung anong ang problema tayo mismo. Hindi ang kapitalismo, Pastor. Diyos hindi, ko, tayo mismo. hindi rin ekonomismo. Kaya nga, ay Diyos ko, pag di natin to nakikita sa perspective ng Diyos, lagi na lang tayong maninisi sa Diyos. Totoo yan, ano? Imbis magsisi, naninisi. Ha? Bakit po kaya? No? Sa perspective ba ng mga young adult, young professional, bakit ba dumadating tayo sa ganun? Na imbis na magsisi, ay naninisi tayo. Alam nyo bakit? Bakit po? Una, lumalayo. Sa Panginoon. Huwag na muna tayong sobrang makapanginoon. Opo. Doon na lang tayo muna sa natural. Lumalayo sa magulang. Naglilihim sa magulang. May magulang bang nangangarap na mapahamak ka? Wala. O Man. doon na lang muna tayo sa ganung simple para hindi na sobrang religious. Perspective, ano? Sa ano pa lang? Sa magulang pa lang. Sa magulang pa lang, Mm. lumalayo sa kuya, Mm. lumalayo sa ate. Paano, Pastor, pag sinabi, kaya ako lumalayo kasi hindi ako naiintindihan eh. Ayan na. Okay, Proverbs 18:1. Anong sabi ng Proverbs 18:1? Ang taong puno sa sarili, di quarrel, sound wisdom. Nakikipagitgitan sa mga matuwid na pagpapayo. Ayan o, ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan at salungat sa lahat ng tamang isipan. Ang taong makasarili, sa ibang version yan, a man that is full of self. Sa English, ano? He quarrel sound wisdom. O, Grabe ngayon, yun. sasabihin mong hindi ka mo intindihan. Maintindihan. Simple lang. Mm. Oo. Mismong ikaw, di mo naintindihan sarili mo. Mahirap yun. Na, Mahirap yan. Mahirap yun. Mahirap. Ngayon, sasabihin mo, how to know the will of God. mm. Mm-mm. How to know the will of God. Unang-una, paano mo malaman ang will of God? Mismong ikaw, hindi ka willing. Makinig, ano? Ay, sus, Panginoon ko. Di ba? Hallelujah. Mm. Tapos, ibabalik mo na naman sa Diyos. Mm. Na ang Diyos may problema, ba't ka naghirap? Mm. Kung siya makapangyarihan, bakit hindi niya maayos ang buong daigdig? Ayan. Lupit mo, Chong. Lupit mong magtanong. Pero ayaw naman tumanggap ng sagot. Tayo ay takot na takot sa Diyos, kagaya ng mga Israelita. Takot na takot sa kabanalan ng Diyos. Mm. Sa sobrang takot sa Diyos pag nagsalita si Moses, di naman nagbabago. Ayaw naman magbago. Takot nga. Takot lang, pero ayaw magbago. Ayaw naman magbago. Puro reklamo ang inabot. Kaya tumagal ng 40 years, no, Pastor? Bunga, di ba? Ay, no. Talaga yan, no? Proverbs 18:1. Mm. One who separates himself, Mm. seek his own Own desire, and he quarrels against all sound wisdom. Delikado Ayaw po. na nga magbago. Nakipag-away pa. Ay, nakakalungkot, di ba? Alam mo, minsan masakit to, pero natatawa lang ako. Yeah. Natatawa lang kami. Pero sana naman, di namin tinatawanan yung kamalian na ito at kinatutuwa. Ang ibig lang Amen. sabihin namin, Amen. idaan lang na lang sa atin kasi a joyful heart does a good medicine. Medicine. Yun. Di ba? Oo. Oo, a joyful heart does a good medicine. Medicine. O, di ba? Kung magmumukmuk tayo, Mm. ang sama na nga ng paligid, nagmukmuk ka pa. Ano nang nangyari sa'yo? Ano nang nangyayari sa'yo? Kaya ang kanta ngayon dati, ano mang mangyari, maglilingkod sa'yo. Ano mang mangyari, susunod sa'yo. After 10 years, Ano nang nangyari? ano nang... Ano nang nangyari? Ano nang nangyari sa'yo? Pambira, ano nang nangyari? Ano na nangyari sa'yo? Hindi na ano mang mangyari.
Ano nang nangyari sa'yo? Oh. Wow, ganda-ganda to talakayan natin. Hindi nyo magtanong, ha? Alam mo, minsan, i-evaluate natin to. Tingnan natin to sa perspective ng Diyos. Alam mo, sabi ng Isaiah 54 verse 1 to 5, ang sabi niya, ay talaga naman grabe to, ha? Sabi dito, ay, ano ba yan, sa Tagalog? Sa Tagalog tayo, sa Tagalog muna. Isaiah, 54 verse 1 to 5. Ayan, yan. Verse 1 to 5. Sabi niya, umawit ka, Jerusalem, ang babaeng hindi magkaanak, o ang babaeng baog. Sumigaw ka sa galak. Pero mo, baog ka na, pinasisigaw ka sa galak. Parang pastor eh. Pastor, naalala ko tuloy ito. Ginagawa ng mga magulang to, ewan ko. Pag nagkasala yung bata, di ba? Galit na galit, pinalo, pastor. Pak! Pagkapalo, ano gagawin ng bata? Tapos sisigawan mo, tahan! Huwag ka umiyak. Tatamaan ka pag umiyak. Sabihin ng bata. Hindi malaman ng bata ano gagawin, di ba? Pinalo mo, umiiyak. Ayan nga. Ikaw ang naging dahilan. Tahan! Oo. Diba? You who sing o barren, you who have not born. Break forth into singing. Sabi niya, sumigaw ka sa galak, ikaw na hindi nakakaranas ng mga anak. Magiging mas marami ang iyong mga anak kaysa sa kanya na may asawa, sabi ni Yahweh. O, di ba? Si Leia baog, di ba? O. Tama, mali. O, baog. Di magkaanak. O, pero, nagkaanak, di ba? Gumawa ka ng mas malaking tolda. O, di ba? Gumawa, enlarge. O, di ba? Enlarge, sabi niya doon. Enlarge your tent, di ba? Gumawa ka, verse 2, enlarge the place of your tent. Gumawa ka ng mas malaking tulda, palaparin mo ang kurtina na yon. O, di ba? Sabi niya, and let them stretch out the curtains of your dwellings. Kasi bakit? Ikaw ay aking pagbubungahin. Wala. Yanda ka talaga. Inihanda po tayo ng Panginoon. Di ba? Do not spare, lengthen your cords and strengthen your stakes. Wow. Wag mong lagyan ng hangganan ang dakong iyon. Pahabain mo ang mga tali. Ibaon mo ng malalim ang mga pantulos. Sapagkat kakalat kayo sa buong daigdig. Di ba nagkaanak ng 12? Tama po, si Jacob. Si Jacob? Kumalat ang 12 na to. Naging bansa na dati-rati, si Isaac pa lang, 2 anak, si Esau at si Jacob. At sabi nung nag-aaway yung 2 bata, nagsipaan sa tiyan ng nanay, 2 sila, ay talagang kita mo na ang kanyang ipinaglilihi ay 2 bansa. Saan ka makita 2 bansa? Bansa ang nasa loob ng tiyan. At anong klaseng bansa ito, Pastor? Ay, di ba? Ito na ngayon, Oo, sabi niya, lengthen your cords, for you shall expand to the right and to the left. Left and right. Lalaganap ka. And your descendants will inherit the nation and make the desolate cities inhabited. O kaya mayroong habitation O, di ba? Do not fear, for you will not be ashamed. O, di ba sa verse 4? Opo. Huwag kang matakot o panghinaan manang loob sapagkat hindi ka na mapapahiya. Amen. Ganyan Praise God. ka na nilalang ng Diyos na hindi ka basura. Wow. Hallelujah. It Amen. was very good. Amen, amen. Ganun din sa Pastor? Yung sa Romans 5, Romans 5 verse 5. Yung sinabi ng Panginoon, the love of God has been poured out. Sa ating Hindi na tayo, God will not disappoint us, di ba? Pero ito, do not fear, for you will not be ashamed, neither be disgraced. Wow. Sapagkat hindi ka mapapahiya, malilimot mo na ang kahiyang dinanas mo noong iyong kabataan. Wow. You will not be put to shame.
For you will forget the shame of your youth Wow. and will not remember the reproach of your widowhood anymore. Oh, ito ang pagkaliga, ito ang will ng Diyos sa iyo. Amen. Amen. How you will see the will of God clearly? Pag hindi ka naniniwala, wala ka talaga makikita. Amen. Pastor, Brother Vince, di po ba may mga experiences tayo na ang bata nakakaranas na traumatic experience to na pag hindi mo napaliwanag at hindi mo na-resolve sa sarili mo, dala-dala mo yan hanggang pagtanda mo. Yes. Ano po? Yung, Oo. iba, yung shameful of the youth, no? Kung minsan, wala naman nagpaliwanag sa'yo. Hanggang ngayon, hindi ka pa na-deliver doon, hindi ka pa nakakalaya doon sa, ba't ko kaya ginawa yun? Ba't kaya nangyari sa akin yun? Ano kayang ganito? Di po ba, Pastor? Oo nga. At kailangan natin pala makalaya doon. We need deliverance from that. O, di ba? Kailangang makalaya. Mm. O, kung pag-uusapang makalaya. Opo. Tingnan mo kanina, babaeng di manganganak. O Baog. di kaya babaeng baog. Mhm. Verse 5. Sapagkat lumalang sa iyo ay ang asawa mo. Dito sa verse 5 ng English, Mhm. for your maker is your husband. Laga naman. Ang sarap ano yun yan, Pastor? Ano po bang ibig sabihin ng... Alam mo ang tinutukoy nito, Pastor? Mhm. Ang gender kasi ng church ay her. Mm. Okay. Oh. And God is our husband. Husband. Okay. Kaya darating ang panahon, yung groom ay darating at babalik sa Matthew 25. Praise God. Yung groom ay darating. Di ba yung 10 virgins? Mm. Darating ang groom. Kailangang makitaan ang simbahan niya na ito ay kamukha niya at righteous. Yung 10 virgin, ano? 5 hindi nakapaghanda. O, yung 5 di nakapaghanda. Kaya nga sapagkat lumalang sa iyo ay ang asawa mo, for your maker is your husband. The Lord of hosts is his name. Wow. And your Redeemer is the Holy One of Israel. He is Praise called the God of the whole earth. Wow. Siya talaga. Ang larawan ng Israel, sila kasi yung God's representative of His glory. Man. Siya yung obra maestra. Wow, masterpiece. Siya yung handyman. Mm. Siya yung workmanship. Ephesians 2:10. We are His workmanship. Kasi ang mga lahi ni Abraham, nung naniwala tayo kay Kristo, tayo nga ang lahi ni Abraham. Mga lahi tayo ni Abraham nung maniwala tayo kay Kristo. Kaya yung lahi ni Abraham, tayo yung kanyang itinuturing na bride of Christ. Mm. Hallelujah. Wow. Hallelujah. And the God, Mm. for your maker is your husband. Ito yung will of God. Amen. At talagang hindi kanya ipapahiya. Mm. Hindi ang binigay sa iyo ay kahihiyan. Wow. Hindi ka basura. Valuable, Pastor. Valuable. You are a man with great value. Wow. Saan ka pa niyan? Alam mo, utak natin may problema. Tama po. Isip natin ay magpabago. Mm. Tama. Sasabihin mo, si Lord na naman ang laging may kulang dyan. Si Lord na naman ang laging. Si Lord na naman. Blaming, no? Naninisi. Oo, si Lord na naman. Ba't ka nagkasakit? Pero pagdating sa kainan, wala naman pakundangan. Diba? Ayaw magka-high blood, no? Ayaw magka-high blood. Ang kinakain, pampa-high blood. Mm. Diba? Ay, Diyos ko. Oo. May gulay. Di daw siya sanay. Oo. Naipag-pray naman daw, Pastor. Naipag-pray naman daw. Huwag kang religious. Mo ginagawa mo ba yung brad? Hindi mo. 1 Corinthians 6:12. All things is permissible, but Amen. not all things Are is beneficial. Amen. Are beneficial. Mhm. Oo Opo. nga, masarap. Mm. Di naman pampalusog. Tama. Gusto lang natin. Masarap lang. Mm.
gusto mo lang, Mm. pero di naman wala namang pakinabang. Mm. Amen. Kaya nga hindi como busog, malusog. Malusog. Tama. Pati ano, Pastor, no? Sanay tayo ngayon dahil sa mga nauuso, trend, no? Meron tayong mga energy drink, Mm. di ba? May mga ganyan. Dinadaya natin yung sarili natin pagka ganyan. Eh. Imbis na makakaroon ka ng pahinga talaga, malakas ang loob mo magpuyat kahit may pasok bukas kasi May energy drink naman. may energy drink naman. So okay lang maglaro ng ML magdamag, Pastor. Diyos ko, Ha? walang pakundangan. Naalala ko yung kapatid ko, si Pastor Wilson, nung yan nag-aaral ng law Oh. sa PUP. Ang lakas niyan sa extra juice. Pastor, yung extra juice na energy drink, dumating sa point na nung nag-urinate siya, nung nag-toilet siya, may kasama ng dugo. Grabe. No? Tumigil siya ng paggamit niyan talaga. Oo. Kasi napupuwersa yung katawan natin na magising, pero dapat nagpapahinga ka na. Hindi naman masama yung ininom na yun. Mm. Nga lamang lahat ng sobra. Sobra. Mm. Lahat ng sobra. Lahat ng overuse. Mm. Nakasasama. Magiging misuse. Yan. Kaya nga, abuse. Kaya Abnormal Use. use. Oo. Kaya nga, mga kapatid, lahat ng misuse, Mm. ay nako, you will miss the blessing. Tama. Oo. Kaya nga, ito mga kabangers, to know the will of God. Mm. Una, whatever God makes is good. Lahat. Lahat yan. Mm. Genesis 1:31 yan. Mm. Di ba? Lahat Lahat ng good, nilalang. good, good. Mm. Pero nang ikaw nilalang, Mm. very good. Yeah. Talaga naman. Ngayon, Pastor. Pastor, nung lumaki at nagkaisip, Ikaw demonyo ka? Ikaw not good. Dati angel ka, mukha kang anghel. Ngayon demonyo ka na. Kasi alam mo bakit? Kaya yun sinasabing train up a child. Mm. Proverbs 22:15. Train up a child the way he should go. Amen. Proverbs 22:6 pala. 22:6. And Proverbs 22:15 Mm. para alisin ang pagkasutil ng puso Mm. ay pamalo Ang kailangan. ang kailangan. Hallelujah. Makinig kay kabangers. Ang salitang pamalo, una, ay word of God. Amen. Ang pamalo, ang word of God is a hammer. Mm. Di ba? Sabi ng Jeremiah yan. The word of God is a hammer. Pamukpok. Mm. The word of God. Yan ang una. Kaya nga ang word of God ay iyan ay yan ay guide. Amen. Yan ang unang pamalo. Yan ang stick. Yan ang unang pamalo. Yan yung rod of Jesse. Sa Isaiah 11:1. Mm. Rod of Jesse. Mm. Ipanganganak from Jesse, from the root of Jesse. Ipanganganak ang anak ng tao. Wow. Yan yung word that then a shoot will spring from the stem of Jesse. Wow. And a branch from his roots will bear fruit. Branch. Ano yung branch? Sanga. Sanga. Di ba yun pamalo? Mm. Sa ibang version is rod of Jesse. Mm. Rod of Jesse. Kaya ang first rod is the word. Mm. Amen. The second rod. Kaya di lang puro ito parang stick diretso eh. Mm. Ang rod is the word. Ang rod is the word. And the second rod is the man of the word. Wow. Alam mo yung man of the word? Mm. Ito yon. Andyan na si mama. Lagot tayo. Andyan na. Andyan na si mama. May tao. May tao. Wala pang palo doon. Kaya kami maaga kaming natuto ng team building. Ah? Kaya kami maaga kaming natuto ng team building. Para walang mapalo. Kasi isa magkamali, palo lahat eh. So para walang mapapalo, wala sumbungan. Wala mo. So, makikita mo pag sinabing andyan na si mama. Andyan na si papa. Opo. Nagmamadali na sila. Lagot tayo dito, lagot. Yan yung rod. Amen. Man of word. Hallelujah. Man of the word.
Hallelujah. Yung man of the word, may carrier ng word. Mm. Una, word, binitawan. Nasa Deuteronomy 6 yan. Amen. Oo, magsalita kayo mga magulang. Mm. Magsalita. Kapag hindi kayo magsasalita sa inyong mga anak, ang mundo ang maghahalili, mag-substitute sa inyo. Kaya di nyo kayo magtataka, mas malalim ang kanilang relationship sa kanilang cellphone. Aha. Dahil cellphone na nagsasalita eh. Yeah, Technology. automatic, Mm. Automatic yan. Mm. O, alisin mo ang cellphone. Makikipag-away pa. Yun. Oo. O, ngayon, nasira ulo yung bata. Mm. Dahil di na maalis sa cellphone, Mm. nanginginig na yung kamay. Oo. May mga At kahit ganyan. wala ang cellphone, nag-i-imagine ang lagi pang naglalaro. Mm. Yung sa airplane, di ba? Napanood niyo yun? Oh, napanood ko yun. Yung sa bata, di ba? Dahil ayaw niya, hindi niya na kayang pigilan yung sarili niya. At the early age, siguro 2-3 years old yun, ano? Yung babae. Oo. Grabe. Hindi niya kayang kontrolin. Slave na siya nung gadget. Which is, hindi yun ang design ng Panginoon sa atin. Oo, di yan ang design. Kaya yung rod, ang first rod is the word. Mm. Second rod is the man of the word. Mm. Yung carrier of the word. Mm. Amen. Kaya ikaw magulang, pag hindi ka nagsasalita, sabi ng Deuteronomy 8, sabi ng Deuteronomy 6, Mm. kailangan nating magsalita. Amen. Dahil pag hindi tayo nagsalita at hindi tayo rin yung tao na may salita, Yan. na may isang salita, oh, okay lang yan, kahit di okay. Kaya yung mga anak hindi madisiplina. Yeah. Dahil nung dati okay, ngayon di okay. Mm. Amen. O kaya ikaw, laki ng anak mo, Oo nga. abang nung malaki yan, pag ayaw mo magsalita dyan. Paano yun, Pastor, pag kayong ganyan, kabata pa lang? Paano natin madidisiplina sa Okay. pamamagitan ng pananalit? Okay, makinig ka. Ready ka na? Sige po. Ang bata, habang maliit yan, siya ay driven ng pakiramdam. At sensitive yan. Kapag ikaw ay napaikot sa kanyang iyak, Mm. taranta ka na. Oh, yan yung usual na reaction, Pastor. Yan ang kanilang weapon Mm. para ikaw ay pasunurin niya. Tama. Hanggang sa paglaki. At kapag ikaw naramdaman niyang nataranta ka, Mm. madalas niyang gagamitin na instrumento yan. Mm. Tama. Magiging weapon niya ang kanyang iyak, mapasunod ka lang niya. Pastor, pag ganyan, mababaliktad na Biblia. Mabibaliktad. Obey your children. Children, parents, Obey your children. Ha? Doon mo na makakanta yung ano nang nangyari. O ano na nangyari? Kaya nga, paano natin talaga, Pastor, no? Sa generation ngayon, paano natin talaga makikita? Seeing Simple. God. Pag malaki Opo. na, una, dalhin talaga sa gawain ng Diyos. Mm. May katimbang ka ngayon. Yun. So, ang ano talaga, word. Word. Dalhin sa gawain ng Diyos. Mm. May katimbang ka ngayon. Mm. Ang church. Ang church. Praise God. Katimbang mo bilang magulang sa iyong anak Mm. at may magpakamagulang sa kanila sa Panginoon. Wow. Katimbang mo sila. Amen. Tingnan mo yung children's church natin. Alam mo, ang una talaga na church nang nagtayo kami diyan, mga kabataan. Ngayon, mga professionals na sila. Tama. Oo. Mm. Mga professional na. At sila yung mga professional na may banal na takot sa Diyos. Amen. Yung iba nga po, Pastor, nagmi-mission na. Yes! Mm. At sila ngayon, victorious na. Amen. Oh, Lumaking may banal na takot sa Diyos. amen. They hate sin and love righteousness. Wow. Yun talaga eh, Pastor. Kaya hindi mo makita, no, ang Panginoon ng maliwanag, no? Seeing God clearly habang ikaw ay nagkakasala. Hallelujah. Praise Oh. God. Full of yourself. Iyon, Mm. gagamitin nilang weapon ang emosyon mo. Mm. At Yung- kapag nataranta ka, Yan. ikaw na Mm. ang Hostage. pinapasunod niya. Hostage, Pastor.
Oo, totoo yun eh. Totoo yun. Maraming gagamitin na emosyon. Iiyak, hindi ka kikibuin. Pag lumalaki, ganun eh. Oo. Hindi kakain. Oo, ito, mga yan. mag-uumpisa ng may bribe na yan. Mm. Ikaw naman, ang Mm. matinding, sa bahay pa lang may bribery na. Mm. O, ito ang cellphone, tumahimik ka lang. Mahirap na bribery. Hindi, hindi O, ito, 5 piso. Hindi ko gusto ulam, pastor. Hindi gusto ulam. O, bigyan ng magandang ulam. Oh, diba? Totoo yan eh, pastor. Grabe to. Pag di tayo talaga nagpaayos, Mm. ikaw talaga ang aayusin ng anak mo. So, pastor, ano po? Sa final word, ano po? How we see God clearly, pastor? Una, makikita mo, be a man of vision. Be a man of vision. Pag sinabing be a man of vision, ang vision is more than picture. Mm. Ang vision is more than image. Mm. A vision is a word. Amen. A vision Is a message. A message, yes. And then the next is you are the message of the word. Wow. Yung buhay You are the natin. message of the word. 2 Corinthians 3:2. Mhm. Ikaw ang showcase ng mga anak mo. Wow. Showcase ng word. Mm. Praise God. Una kang masunurin sa Diyos. Kitang-kita ng magulang, mga anak mo ang paninindigan mo. Wow. Kung sila man ay hindi pa rin sumusunod, choices na nila yon. Mm. Isang araw, sila din ang itutuwid ni Lord. Mm. Kaya kahit anak pa ng pastor, hindi guarantee. Mm. Amen. Kasi may choices yan sila. Mm. Kaya mayroong salitang church na magtulungan tayo. Amen. 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 Kaya may salitang church, relationship yan. Mm. Church hindi building, mga tao. Mm. Tama. Kasi sa New Testament, tayo na yun eh. Tayo ang church. Tayo na. Tayo ang living proof Amen. ng kanyang word. Hallelujah. Praise God. Tayo ang showcase. Mhm. Tayo ang representative. We are designed to represent God in the world. Amen. Amen. Kaya nga, God is good. All the time. Kasi nilalang kang very good. Wow. Sabi ng Panginoon sa Genesis Oh, Genesis 1:31. 1:31. Apo. Kaya ngayon, ito, matindi. God clothed us. God clothed man with His glory. Mm. Wow. Binihisan tayo ng kanyang glory. Sabi ng Psalms 8, verse 4-6, you have crowned Him with glory and honor. Amen. Praise God. Crown Him with glory and honor. Ah, Now, ngayon, kung yung salitang glory means kabod, means tangible, means manifested presence of God. Amen. So you are carrier of God's presence. Wow. Representative ka nga eh. Amen. Ibig sabihin ng representative, you are great imitator of Christ. Hindi lang basta receiver po, no? Hindi lang. Oh. Kaya yung salitang glory, makikita mo yung tangible, manifest presence of God. Yung nagmamanifest sa buhay mo ang kabutihan ng Diyos, kagandahang loob ng Diyos, salita ng Diyos. Di man to pinag-uusapang di na tayo sisimplang. Ang pinag-uusapan dito, habang ikaw ay mapapamali, nagkakamali, nagpapatuwid ng nagpapatuwid daily. Wow. Nagpapaayos daily. Amen. Amen. Hanggang maporma ang wangis ni Kristo daily. Until Christ be Is formed formed in you. In you. Galatians Oh. Kaya nga sabi ng Psalms 104 verse 1-2, He is the light. Kaya ito yung sinabi ni Moses sa Exodus 33 verse 18-19. Show me your glory. Hallelujah. Hiningi niya yan sa Panginoon, Pastor. Yes, show me your glory. Grabe. Show me. Because the glory of God is the
the instrument of God to bless us or to punish us. Wow. Because the glory reacts so much against sin, Mm. and also the glory brings blessing Mm. to those who are obedient to Him. Amen. Yan nga po yung Pastor. Sana makita talaga natin na yung seeing God clearly sa lahat ng pangyayari sa buhay natin. Whether it's good or bad, o minsan hindi nila maintindihan. Yun yung sinasabi nyo ngayon na sana yung glory yung makita mo sa pangyayari, yung glory ng Panginoon. Amen. Amen. Kaya sabi niya nga sa Exodus 33:18-19, Mhm. I will make all All my my goodness goodness. pass Amen. before you. Wow. Hallelujah. Grabe yung pangako niya talaga. Goodness pass before you. Hindi niya hahayaan na talagang This is the will of God clearly. clearly. Talagang nasa sa atin na lang po talaga sa decision Nasa natin. atin. Nasa atin. Nilahad na lahat. Binigay lahat Mhm. ng kabutihan ng Diyos Amen. sa atin. Tayo na nga lang. At ngayon ay conclusion, Brother Benz. Para Vince. Amen. Aha. Maraming salamat, Pastor. Ang dami kong natutunan, na talagang Yes. importante na importante na yung decision mo. Kasi inilatag na lahat sa iyo. Amen. Ikaw na lang mismo sa sarili mo magdidesisyon kung magpapaka full of sin ka pa ba o titingnan mo kung paano ka tingnan ng Panginoon. Kung gaano ng pagkawangis niya sa iyo. Kung Amen. titingnan mo yung sarili mo na very good katulad ng sinabi niya sa Genesis o titingnan mo na lang yung sarili mo na failure ka, ang dami mong palpa ka na lang lagi sa lahat ng ginagawa mo. Amen. Grabe. Doon mo talaga, kung sarili ka lang, hindi mo makikita ang Panginoon na kumikilos sa buhay mo. Praise God. Kaya, salamat po, Pastor. Salamat po, Pastor. Salamat po, Kuya Vince. Salamat, Kasama Pastor namin ikaw Walter. ngayon. Wow. Wow. Kaya Amen. po, mga kabangers na mga Amen. nakakarinig ngayon, Amen. meron ka bang pag-aalala, meron ka bang pangungulila, mabigat ba ang iyong problema, at nais mong humingi Humingi. ng payo, o gusto mong maibsan ang iyong mga kabigatan sa buhay. Amen. Kung Maaari kailangan, po kayong tumawag sa aming hotline. Ayan, Kuya Vince. yes. Sa ating hotline, sa telephone number 02-8844-4279. At meron din tayong Globe, 0917-500-4976. At Smart, 0923-082-1218. Meron po kaming mga pastor na nakaantabay upang kayo ay mapaglingkuran. Amen. Amen. Kaya salamat sa mensahe ng Panginoon. Salamat po, At Pastor. nawa ang mga mensaheng ito'y tumimo sa ating mga puso. At kaya sabi ng Hebrew chapter 4, verse 5-6, na huwag tayong mag-atubiling lumapit sa mahabaging trono ng Diyos. Praise God. Sapagkat doon nating masusumpungan ang kalinga niya at habag Mhm. sa panahon na ito'y ating kailangan. Praise God. Amen. Salamat po. grabe. Salamat po. Salamat po, Kuya Vince. Okay. Salamat po, Pastor Dong. At sa ayon manalangin, salamat Lord sa mensahe mo ngayong araw na ito, ngayong oras na ito. Praise God. Dalangin namin, Panginoong Hesus, ay lubusan ka pa naming makilala at masunod Amen. at maluwalhati sa mga buhay namin. Praise God. Salamat Ama, salamat Holy Spirit sa mayaman mong pagkilo sa buhay namin. In Jesus' name. Amen. 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 At syempre, ako si Pastor Dong. Ako po, si Pastor Walter. At ako naman po si Brother John Vincent Santos. At habang si Kristo ang nakaupo sa kanan ng ating amang nasa langit, hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Amen. Bye-bye po. Amen.